Good evening. Kita na daw. Kita na. Yes, good evening po sa inyong lahat. Sino po pwedeng mag-pray sa atin? Naka-full screen na po ba ako? Hindi pa po. Hindi pa po. Sige, iayos na natin. Yan po. Okay na. Nakita ko si Chaplain Kideler Bael. Pwede po ba kayo ang mag-pray sa atin? Okay po bang signal niyo, sir? Let's pray. Okay. Ayos po. Tayo manalangin. Salamat o Diyos sa imong panguna sa makinabuhi hangtod ning orasaha. Magatuon kami, mahimo po Diyos nga hatagi ka alam makalangit. Ilabi na Ginoo mong Professor Dr. Arnald Mercaida sa iyang panguna para sa Theological Foundation of Chaplaincy nga amo kining maunawaan ayon o Diyos sa imong kalooban. Kining tanan amo isaliglaoman pinagis manak sa Kristo. Amen. Amen. Thank you so much po. Yan. Nandito pa ako sa AWR station. Nag-live kami ng aming district pastor. Ang aming segment every Tuesday po ay Answers to Biblical Issues. Yan. Tumatalakay kami sa mga biblical issues, yung mga pinagtatalutan ng mga part ng Biblia. Usually yung mga argument against Adventism. Okay mga kapatid, paki-screenshot na lang po yung ating attendance ngayon para makuha natin ang ating mga attendees for tonight. Thank you for staying with us. Okay? Ang ating topic pa rin po, dito pa rin sa subject natin, Theological Foundations of Chaplaincy. Ayan po. At ngayon pong gabi, tatalakayin po natin ang isang particular topic sa buhay natin bilang mga chaplains. Biblical responses to loss and grief. Yung ano po ba ang tugon ng Biblia pag dumarating po yung mga situation katulad po ng pagkawala ng mahal sa buhay at yung pagkaranas po natin ng tinatawag na natin na grief o yung pangungulila. Ayan. Kalungkutan. Ano po? Dito naranasan po yung pinakamalalim na emotion kapag nawalan po tayo ng mahal sa buhay. So yan po ang ating tatalakayin ngayong gabi. Andito po ayon po sa study, ang mga types of grief. Ito po yung normal grief, secondary loss, complicated grief, chronic grief, absent grief, cumulative grief, disenfranchised grief, and anticipatory mourning. Hindi po natin tatalakayin ang detalye ng bawat isa yan. Ang ating pag-uusapan ngayong gabi ay paano maka-cope up sa tinatawag natin na loss and grief situation ang ating mga clients. Sa bilang chaplain, mahalaga po ito na malaman po natin. Ito po yung mga common grief experiences mga kapatid. Ito po yung feeling as thought purpose has been lost or having no intention in life. Yung pagkaramdam na wala na silang purpose sa buhay. Parang wala na silang purpose na mabuhay. Yan po yung mga tinatawag natin mga grief experiences. Physical pain in the body, halimbawa ay meron silang sakit na hindi na gumagaling o mga terminal diseases like cancer or any other ailments na para bagang wala ng pag-asang sila po gagaling. Yan po, yun yung mga tinatawag natin na may mga grief sila, no? Sensitivity. Wearing the disease clothes, mga kapatid. Conversing with the disease, yung pakikipag-usap sa mga namatay na. Crying, panic, confusion, anticipated further loss, existential disorientation, low or high motivation, low or excessive energy, confusion, difficulty, or inability to focus, and feeling like a burden, thoughts of suicide. Ito po yung mga common grief experiences mga kapatid. Dito pumapasok po yung tinatawag natin na kalungkutan. Kasama na rin po yung tinatawag natin na
depression. Sama-sama na po yun eh. Magkakamag-anak yan. Okay, ways to begin healing from grief. Ito po yung suggestion po ng mga expert. Dapat daw po ay makipagkita sa mga therapist, no? Okay, attend group therapy, sumama doon sa mga grupo po ng mga grupo ng pangkalusugan na kung saan po ay magkaroon sila ng social support. Yan po. Practice self-care, be patient, journaling, tatala niyo po kung paano naka-cope up. Practice a hobby para malimutan po yung kanyang grieving. Maganda po na magkaroon din po ng hobby yung isang client, no? For example, basketball or jogging or volleyball, tennis, yan. Para magkaroon po siya ng mga interaction with other friends and family members. Malimutan niya po yung kanyang feeling of grief, no? And then visit with the deceased. Pwede rin pong dumalaw sa mga inamatay na mahal sa buhay. Be kind to yourself. Get fresh air daily. So maganda po ito yung mga suggestion how to begin healing from grief. Yan. Okay? Yan po mga kapatid. Ito pong comforting the grieving mga kapatid. Meron tayo ditong as chaplain, dapat matutunan natin itong sinasabi po ng Biblia, especially book of Laments and Psalms, kung paano po maka-cope up sa tinatawag natin na loss and grieving. No? The Bible offers a wealth of resources for comforting the grieving. Here's a breakdown of how biblical laments and psalms can provide solace and hope in time of loss. Sa panahon po ng mga pagkawala ng mahal sa buhay, andyan po mga kapatid, kaibigan, ang tinatawag natin na mga rescue mula sa Biblia. Since ang ating pong subject ay biblical foundation of chaplaincy, mga kapatid, alamin natin, dito tayo humuhugot ng tulong kung paano natin mag-guide ang ating pong mga kliyente, ang ating mga friends and family members na nagdaranas po ng loss and grieving. Kapag kapamilya natin, kasama tayo din. No? Okay? Nakakita na ba kayo ng pastor na nagsermon? Nagsisermon ng message of comfort sa funeral service o wake service ng kanyang mahal sa buhay? Nakakita na ba kayo ng pastor na siya ang naglibing ng kanyang ina? Siya ang nag-speaker doon sa necrological service, yung last na service before na dalhin doon sa graveside. Yan, meron ako na-meet po dito si Pastor Perdido. Dati po itong retired pastor po ito ng Northern Luzon Mission yan sa Artacho, Pangasinan. Na siya mismo po ang nagko-comfort sa kanyang mga family members samantalang yung kanyang ina ay namatay. Siya po ang nag-volunteer na mag-speaker as retired minister. Siya po nag-volunteer na mag-speaker, magbigay ng comfort sa kanyang pamilya. Pero habang siya ay nagbibigay ng message ay umiiyak din po siya. Siyempre bilang anak, meron din po siyang emotion, mga kapatid, at hindi pa rin nawawala yung kanyang feeling of grief, no? Nagluluksa pa rin siya habang kinukomfort niya ang kanyang mga kapamilya. At nasabi niya na isa raw sa pinakamahirap na gawin ay i-comfort mo yung sarili mong pamilya kung ikaw mismo yung nagluluksa, kung ikaw mismo yung nagsasuffer ng loss or grieving, no? Okay. Ang Books of Lamentation, mga kapatid, meron ditong expression of raw emotions, no? Books like Lamentation and Psalms, like Psalms 88, mga kapatid. Kung titingnan niyo po ito, at kung may gusto rito magbasa, bibigyan natin ng 10 points. Yung mga gising pa dyan. Gising pa ba kayo? Tahimik ang bayan ng Diyos eh. Yes, gising pa. Anong book yun, Doc? Yeah, Yes, Doc. Gising pa Yes, kayo. Doc. Okay. Psalms chapter 88. Ano lang po ito? 17 verses. Sino po ang babasa para bigyan natin ng 10 points? Si Chaplain Kediler Bael ay bibigyan ko ng 5 points sa kanyang pag-pray. Okay. Kid Bael. Thank you, Okay, Doc. sino pong babasa nito? Welcome po, welcome. Okay. Psalms 88. Opo. Sige po, pakibasa po. 88. 88. Song of Psalms. Psalms Invitation po. to be saved. Salmo. So, Dito ba?
Salmo. Sige po, Psalm sige po. 88. A petition to be saved from death. A song, a psalm of the sons of Korah, for the choir director, according to Mahalat, Lenot, Maskil of Henan, the Israelite. Verse 1, O Lord, the God of my salvation, I have cried out by day and the night before you. Let my prayer come before you, incline your ear to my cry. For my soul has had enough troubles, and my life has drawn near to Sheol. I am reckoned among those who go down to the pit. I have become like a man without strength, forsaken among the dead, like the slain who lie in the grave, whom you remember no more, and they are cut off from your hand. You have put me in the lowest pit, in dark places, in the depths. Your wrath has rested upon me, and you have afflicted me with all your waves. You have removed my acquaintances far from me. You have made me an object of loathing to them. I am shut up and cannot go out. My eyes has wasted away because of affection. I have called upon you every day, O Lord. I have spread out my hands to you. Will you perform wonders for the dead? Will the departed spirit rise and praise you? Will your loving kindness be declared in the grave, your faithfulness in abandon? Will your wonders be made known in darkness, and your righteousness in the land of forgetfulness? But I, O Lord, have cried out to you for help. In the morning my prayer comes before you. O Lord, why do you reject my soul? Why do you hide your face from me? I was afflicted and about to die from my youth on. I suffer your terrors, I am overcome. Your burning anger was passed over me. Your terrors have destroyed me. They have surrounded me like water all day long. They have encompassed me altogether. You have removed lover and friend far from me. My acquaintances are in darkness. Okay, thank you very much po. Sir Daniel po yun, ano? Sir Apa. Daniel Domingo. Nasaan po kayo ngayon? Nasa Domingo. abroad ba kayo? Sa Nasa Macau ulit, Philippines po sir. ba kayo? Nasa Macau kayo? Nasa Macau ulit. Kaya itong school natin talaga international, no? International ang ating school. Ah. Kahit nandiyan kayo sa Macau, eh, nakakonect kayo sa ating platform. Okay, mga kapatid, ito po yung expression of lamentation dito sa Book of Psalms chapter 88. Kung babasahin niyo po ito at internalize niyo, ito po ay isang expression po ng pagdadalamhati, no? Tingnan niyo po sa verse 6, iyong inilapag ako sa pinakamalalim na hukay, sa mga madilim na dako, sa mga kalaliman. Lubhang idinidiin ko ako ng aking puot, at iyong pinighati ako ng lahat mong mga alon. Sa verse 9, ang mata ko'y nangangalumata. Tingnan niyo po yung description po ng nagdadalamhating tao. Dahil sa kadalamhatian, ako'y tumawag araw-araw sa iyo. O Panginoon, aking iginawad ang mga kamay ko sa iyo. Magpapakita ka ba ng mga kababalaghan sa mga patay? Sila bang mga patay ay magsisibangon at magsisipuri sa iyo? Ang iyo bang kagandahang loob ay papahayag sa libingan o iyong pagkatapat sa kagibaan? Yan mga kapatid yung ano. Sa verse 12, nalalaman ba ang mga kababalaghan mo sa dilim at ang katwiran mo sa lupain ng pagkalimot? Pero sabi sa verse 13, ngunit sa iyo, O Panginoon, dumaing ako, at sa kinaumagahan ay darating ang dalangin ko sa harap mo. Kung papasin po natin mga kapatid, itong nagdadalamhati dito sa Book of Psalms, chapter 88, ay ito yung tinatawag na openly expressed grief, sorrow, and even anger directed to God. Mixed emotion na po ito eh. Expression of grief, sorrow, kalungkutan, ano ba ito? Magkakamag-anak to eh. Pagdadalamhati, yan. At galit po
nakadirekta sa Panginoon. Kasi bakit ba dumarating ang mga pagdadalamhati? Di ba yung paghihiwalay, paghihiwalay ng buhay. Yung mga mag-asawa naghihiwalay, meron din po yung feeling of grief o grieving, no? Yung naghihiwalay sa patay at sa buhay, pareho pong may pagdadalamhati at kalungkutan po yan, at may galit na kahalo yan. Sabi nito, this allows those grieving to acknowledge their pain and find validation in the honesty of this text. Makita niyo po mga kapatid yung totoong damdamin ng mga taong nagdaranas po ng kalungkutan. Marahil po sa atin ay hindi pa, ang iba sa atin halos lahat nakaranas na po, namamatayan tayo ng kapamilya. Siguro kung lolo at lola mo lang, hindi masyado. O depende sa attachment natin. Kapag asawa mo na, medyo mas malalim po yung pain. Lalo kung anak mo, lalo kung sa aksidente o kaya intentional yung pagkamatay, yung pagkawala. O kaya aksidente na masyadong brutal yung yung resulta, yung pagkaka-aksidente. Lalo kung intentional, no, mas masakit 'yon. Intentional na pinatay. So napakalalim po ng pain, napakahirap po ng recovery. Kaya nga dito, ang maganda dito mga kapatid, dapat malaman natin ng mga chaplain na ang pinakang rescue natin para tayo po ay madaling maka-cope up sa grieving o sa tinatawag natin na sorrow, ay lumapit tayo sa Panginoon, dumaing tayo sa Panginoon, umiyak tayo sa Panginoon. Pero yung pag-iyak po, naglagay kasi ang Diyos mga kapatid ng gate valve sa ating mga katawan, yung tinatawag natin na tear gland, para sa ganun ay sa magitan ng ating pagluha o pag-iyak, ay nababawasan po yung bigat ng ating, yung pain, yung grieving ay, kumbaga, yung makakatulong sa pag-cope up natin kapag tayo ay i-express talaga natin kung kailangan umiyak tayo, umiyak. Kung may mga tao na umiiyak, huwag niyo pong tigilan na umiyak. Bayaan niyo sila umiyak. Makakatulong po yun na mapagaan ang kanilang mga mabigat na dibdib at damdamin. Kung tayo ay malapit doon sa mga nagdaranas po ng ganitong mga experiences o feelings, ay pwede po tayong nandoon sa yung presence natin ay malaking tulong po sa kanila, no? Kung gusto nila umiyak sa balikat natin, pwede, basta ingat lang po sa mga opposite sex. Baka iba naman ang isipin ng mga tao. Pero as chaplain, tayo po ay lagi nakahandang tumulong through presence and support. Yan. Ang ating presensya ay malaking tulong na po sa kanila. Kung kailangan po ng anumang practical na help na pwedeng magawa natin, ay gagawin po natin. Dahil yan po ang ating trabaho bilang mga chaplains. Tama po ba? Amen po ba mga kapatid? Amen. Yan, may mga gising pa. Okay. Okay, sa lamentation mga kapatid, itong laments, no? Tinatawag tayo ng communal lament, no? So, lamentations were traditionally recited by the inter-community, expressing shared grief over national tragedies or personal loss. Kung ano wala po o namatay ay isang public figure na minahal ng mga tao, diba, sa barangay natin, diba, yung kapitan, halimbawa ay minarder, ay sobrang napakabait at matulungin na kapitan. So nagluluksa yung buong barangay, no? Sa atin nga po sa Pilipinas, meron tayong ang tawag doon, gesture or practice na kapag may namatay na mataas na opisyal, binababa po yung di ba, yung ating watawat. Yan. Nakahap lang siya, raised, no, sa gitna lang ng flagpole. Ibig sabihin, no, national yun. Nakikidalamhati tayo nationwide kapag ganoon po. Pag may mga pagkakataon na ganoon, ano? Kapag may mga mataas na opisyal ay namatay or nagkakaroon po ng tinatawag na pakikidalamhati ng buong bansa. This can be a powerful reminder that grief is not something to be endured alone. Pag sinabing communal lament, kung kailangan po talagang tayo po ay makidalamhati po tayo. Okay, mahalaga po yun. Tayo po mga Pilipino ay kultura na po natin na kapag may namamatay, sa ibang lugar kahit hindi ka kilala, pupunta makikikape, pagpuyatan sila, magbabantay sila, magbibigil. Yung iba naman dumadayo lang ng sugal kapag ka-allowed yung mga pagsusugal sa mga sa mga
pamilya pag pinayagan, no? So sa ating Adventist naman, hindi naman po allowed yung pagsusugal. Makikita natin yung mga taong totoong gusto talaga mag-stay sa atin kahit wala pong pasugal, no? Basta meron pa merienda. Okay. Range of emotions din natin mga kapatid ito sa Book of Psalms naman. The Psalms encompass a wide spectrum of emotions mga kapatid, including grief, despair, but also faith, hope, and praise. Ito yung mga opposite niya. Grief, despair, di ba? Pero meron din pong faith, hope, and praise. And then din po sa Book of Psalms. This allows those grieving to connect with passages that resonate with their current state of mind. Diyan po natin makikita ngayong masusundan natin din ang buhay po ng mga lingkod ng Diyos, especially si King David, kung paano siya nagbalik loob sa Diyos pagkatapos na makakommit siya ng capital sin. Ano yun? Yung mabigat na kasalanan, yung kanyang pag-commit ng adultery kay Bathsheba, at saka yung murder nasa kanya na credit, no? Kay sino nga po yung isa sa mataas na sundalo po niya, asawa ni Bathsheba, Uriah, ano po, tama? Okay? Okay, sa Book of Psalms pa rin, cries for help and expression of trust, mga kapatid. Binabanggit po dito yung sa Book of Psalms, mga kapatid, binabanggit po dito yung expression of trust. Yan. Yung paghingi ng tulong. Tama tayo hingi ng tulong sa panahon po ng bereavement, no? Unang-una siyempre, kung Kristiyano, lumalapit tayo sa Panginoon. Pero may mga tao po na kahit Kristiyano sila, kapag hindi maganda po ang pagkamatay, lalo kung wrong timing ang pagkamatay, bata pa naman yung asawa, namatay na, o kaya sa aksidente, o kaya anak nila ay na-rape, o kaya ay na-rape tapos pinatay, medyo malalim po yung pain. Kaya meron pong tinatawag ito na cries for help and expression of trust. Parang kung ikaw man po isang Kristiyano, kapag ka medyo brutal po yung pagkamatay ng kapamilya mo, parang, ewan ko kung isipin mo agad yung Panginoon, nangingi ka ng tulong o sisisihin mo ang Panginoon dahil sasabihin mo na bakit yung anak mo pa ang nakaranas ng ganon o yung kapamilya mo pa. Marami na namang masamang tao na dapat sila na lang sana, hindi na yung kapamilya natin. Kasi nga dun sa tinatawag natin na bereavement, mga kapatid, may mga stages po kasi yan. Ayon po sa psychology, di ba? May tinatawag po tayo na denial stage, di ba? Meron ng acceptance, merong bargaining, meron, di ba? Iba't ibang stages. Pero sa unang stage po niyan, ay nandiyan pa po mga kapatid yung tinatawag natin na denial stage. No? Yung bang hindi mo matanggap na wala na siya. Kaya ma-expect nyo po as chaplains, pag dumalaw po tayo sa mga kliyente natin, mga kaibigan natin na namatayan, ay may pagkakataon na andyan pa rin, maghahanda ng pagkain para kakain yung mahal sa buhay nilang patay na. Okay. Mayroon nga kami nadalaw po sa San Mateo Isabela. Namatay po yung anak nila, bata pa yung close friend namin yung parents niya. Tapos nung dumating kami, tinatanong nila ako, sabi niya, Pastor, nakita mo ba yung anak ko dyan sa labas naglalaro? Ang tinatanong niya ay yung anak niya nakaburol doon sa harapan niya. Ano pa lang yung parang first 2 days pa lang nung kanyang pagkamatay nung kanyang anak. Pero sa sakit po yung namatay. Nasa denial stage pa po siya. Tinatanong niya kung nakita ko ba yung anak niya doon sa kalsada nung papasok kami sa loob ng bahay niya. Hindi pa rin niya matanggap na yung anak niyang hinahanap ay yun ang nandun sa harapan niya na malamig ng pagkain. So mga kapatid, many psalms are cries for help directed towards God. They model the act of bringing our grief before God even when we question His presence. Yun nga po mga kapatid, i-guide natin ang ating mga kliyente, ang mga taong pinagilingkuran natin, na kahit na po marami tayong malalaking katanungan, bakit yung anak pa nila ang namatay na aksidente o ano pang nangyari ng mga hindi magandang paraan ng pagkamatay, ay lagi po nating i-guide sila ng ating mga kalungkutan, pagdadalamhati ay dalhin natin sa harapan ng Diyos. At kahit na po kino-question natin kung nasaan ba siya nung nangyari po yung hindi magandang karanasan para sa kanilang mahal sa buhay. Lagi natin sasabihin na ang Diyos po ay nagmamahal pa rin sa atin kahit na ganun may mga pangyayaring ganun po. At hindi po panghabang panahon ang karanasan na katulad nito mga kapatid. Matatapos yung mga ganitong karanasan. At ang Diyos din po ang judge, hahatol at magbibigay po ng
ng right judgment, yung tamang paghatol dun sa mga ganun pong mga sitwasyon, mga kapatid. So, Song of Praise and Thanksgiving, even in the midst of grief, mga kapatid, Psalms like Psalm 118 remind us of God's goodness and faithfulness. These passages offer a glimmer of hope and foundation for rebuilding. Dapat mataas ang points, wala na pag ganitong oras na, no? Sino po gusto magbasa ng Psalms 118? Hello? Ako po, Doc. Sino po ito? Sir Jober po. Teka, hinahanap ko yung name. Sir Jober. Apo. Sige po, go ahead po. Apo. Psalms Psalms 118. 118. O mga pasalamat kayo sa Panginoon, sapagkat siya'y mabuti, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Magsabi ngayon ng Israel na kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Magsabi ngayon ng sambahayan ni Aaron na kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Magsabi ngayon ang natatakot sa Panginoon na ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Sa aking kapanglawan ay tumawag ako sa Panginoon. Sinagot ako ng Panginoon at inilagay ako sa maluwag na dako. Ang Panginoon ay kakampi ko, hindi ako matatakot. Anong magagawa ng tao sa akin? Ang Panginoon ay kakampi ko sa gitna nila na nagsisitulong sa akin. Kaya't makikita ko ang nasa ko sa kanila na nagtatanim sa akin. Lalong mabuti ang manganlong sa Panginoon kaysa maglagak ng tiwala sa tao. Lalong mabuti ang manganlong sa Panginoon kaysa maglagak ng tiwala sa mga pangulo. Kinubkob ako ng lahat ng mga bansa sa palibot. Sa pangalan ng Panginoon ay aking ihihiwalay sila. Kanilang kinubkob ako sa palibot. Oo, kanilang kinubkob ako sa palibot, sa pangalan ng Panginoon ay aking ihihiwalay sila. Kanilang kinubkob ako sa palibot na parang mga pukyutan, sila'y nangamatay na parang apoy ng mga dawag. Sa pangalan ng Panginoon ay aking ihiwalay sila. Itunulak mo akong bigla upang ako'y mabuwal, ngunit tulungan ako ng Panginoon. Ang Panginoon ay aking kalakasan at awit, at siya'y naging aking kaligtasan. Ang tinig ng kagalakan at kaligtasan ay nasa mga tolda ng matuwid. Ang kanan ng Panginoon ay gumagawang matapang. Ang kanan ng Panginoon ay nabunyi. Ang kanan ng Panginoon ay gumagawang matapang. Hindi ako mamamatay, kundi mabubuhay at magpapahayag ng mga gawa ng Panginoon. Pinarusahan akong mainam ng Panginoon, ngunit hindi niya ako ibinigay sa kamatayan. Buksan ninyo sa akin ang mga pintuan ng katwiran. Aking papasukan, ako'y magpapasalamat sa Panginoon. Ito'y siyang pintuan ng Panginoon, papasukan ng matuwid. Ako'y magpapasalamat sa iyo, sapagkat sinagot mo ako at ikaw ay naging aking kaligtasan. Ang bato na itinakwil na nangagtayo ng bahay ay naging pangulo sa sulok. Ito ang gawa ng Panginoon, kagila-gilala sa harap ng aking mga mata. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon, tayo'y magalak at aking katutuwaan. Magligtas ka ngayon, isinasamo namin sa iyo o Panginoon. O Panginoon, isinasamo namin sa iyo, magsugo ka ngayon ng kaginawahan. Mapalad siya na dumating sa pangalan ng Panginoon. Aming pinupuri kayo mula sa bahay ng Panginoon. Ang Panginoon ay Diyos at binigyan niya kami ng liwanag. Talian ninyo ang hain ng mga panali sa makatuwid bagay sa mga tila sungay ng dambana. Ikaw ay aking Diyos at magpapasalamat ako sa iyo. Ikaw ay aking Diyos, aking ibubunyi ka.
O magpasalamat kayo sa Panginoon, sapagkat siya'y mabuti, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Wow, napakaganda po ng pagkakabasa nyo ng parang sa bagay poetry po, no. Ang genre nito ay poetry, no. Poetic ang forma po ng pagkakasulat ng Book of Psalms, kaya masarap din siyang basahin kasi may rhyme. Take note po yung yung verse 6, ang Panginoon ay kakampi ko, hindi ako matatakot, anong magagawa ng tao sa akin? Ang Panginoon ay kakampi ko sa gitna ng mga nagsisitulong sa akin, kaya nakikita ko ang mga nasa ko sa kanila na nagtatanim sa akin. Lalo mabuti ang mga nung sa Panginoon kaysa maglagak ng tiwala sa tao. Sa last part po, ang ganda, no? Kaya po itong Book of Psalms na to, Psalms 118, ay ito yung Song of Praise and Thanksgiving. Tingnan po sa verse 29, o mga pasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya'y mabuti, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. O give thanks unto the Lord, for He is good, for His mercy endureth forever. Yung sa mga nasa bereavement, kung kaya nyo na magbasa, sasabayan natin magbasa sila. O kaya kung hindi niya kaya magbasa because of the uh, they are not feeling good, pwede po namang babasahin natin sa kanila itong mga promises ng Panginoon na ang buhay po ay hindi palaging may kamatayan at may sakit. Meron din po pag-asa, no? Pwede rin po tayong umawit ng papuri at magpasalamat sa Panginoon dahil ang kamatayan ay hindi palaging nariyan. Kung masusumpungan natin ang Panginoon sa kabila ng kamatayan na may buhay at magitan ng Panginoon Hesus. At ang kamatayan po ay parang pagtulog lamang para sa mga naglagak ng kanilang tiwala sa ating Panginoon. Marami pa mga biblical passages na nagpapakita ng kamatayan po, mga kapatid, ay hindi po dapat katakutan dahil parang pagtulog lamang ito. Yun nga lang, kung talagang nakita natin yung hindi magandang paraan ng pagkamatay ng tao, siguro kung sa sakit lang or old age, natural death ay mas tanggap ng tao. Pero kapag medyo hindi nga maganda po ang paraan ng pagkamatay, mas matagal po ang recovery po ng mga mahal sa buhay. So here are some specific examples, mga kapatid. Sa Lamentations 3:21 to 22, yet this I call to mind, and therefore I have hope. Because of the Lord's great love, we are not consumed. Dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos, mga kapatid, meron tayong pag-asa. Dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin, hindi tayo mauubos, hindi tayo mawawala. Okay, for His compassions never fail. Ang kanyang kagandahang loob o kaawaan ay hindi po mawawala o kaya ay mabibigo. They are new every morning. Great is your faithfulness. So napaka-faithful po talaga ng Panginoon sa kanyang mga promises. 101% na pwede natin panghawakan ang mga promises ng Panginoon na pwede nating panghawakan at maging comfort sa panahon po ng bereavement, mga kapatid. This passage acknowledges the pain but also offers a flicker of hope based on God's unfailing love. Yan. Dapat ipaunawa natin at maunawaan din natin na ang mga sufferings and loss and bereavement ay yan po ay bunga ng pagkakasala. Pero may plano ng Diyos in the near future na tayo po tayo ay bibigyan ng Panginoon ng kapahingahan, ibabalik ang buhay na nawala, kasi secure lang natin ang ating buhay na nasa Panginoon, mga kapatid. Amen po ba? Okay, salamat. Okay. Amen, amen. Next. Okay, sige po. Here are some specific examples of song and praises, no, mga kapatid. Song of praise and thanksgiving. Psalms 23. So, sa mga estudyante natin sa ating klase na biblical hermeneutics, na example din po natin to. The Lord is my shepherd, I lack nothing. Maganda rin itong translation na to, no? Sa ibang translation ay I shall not want. Yan. Dito naman ay I lack nothing. Ibig sabihin, pag sinabing I lack nothing, may abundance, no? Hindi magkukulang pag ang Diyos ang Panginoon ang ating pastor. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. So kahit magulo ang paligid, may mga kaguluhan, may mga kamatayan, may mga sakit, may mga digmaan, kapag ang Panginoon ng ating pastor ay meron tayong dadaling tayo, no? He leads us to beside quiet waters. Ibig sabihin, bigyan tayo ng peace of mind, mga kapatid.
This well-known Psalms offers a comforting image of God's care and provision. Dito pa lamang sa verse 1, pinapakita po dito yung image na ang shepherd ay ating Panginoon, tayo ang kanyang mga sheep. Kapag tayo ay nasa ilalim ng pangalaga ng ating divine shepherd, ng ating good shepherd, pinapakita po dito yung kanyang pangalaga at yung kanyang provision, even in difficult times. Kung naibigay nga ng Ama ang buhay ng kanyang kaisa-isang anak, yung kayang comfort sa panahon ng bereavement, di maibibigay ng Diyos. Maibibigay po niya yon, mga kapatid. Okay? Ano pa? Psalms 34 verse 18. The Lord is near to the brokenhearted and saves the crushed in spirit. Ang Panginoon daw po ay malapit saan? Kanino? Sa mga ano? Bagbag na puso, broken-hearted. Ano bang mas malalim pa dyan sa bagbag na puso? Windang na puso. Ano sa Bisaya? Yung broken-hearted. Hello? Ano po sa Bisaya yung broken-hearted? Ano po ang mga Cebuan? Mga ano yan, mga ang kasing-kasing samaran. Kasing-kasing sa mala, kasing-kasing puso yun, di ba? Tama po. Nabuak na kasi. Ayan. Okay, sige po. And saves the crushed in spirit. Ang Diyos daw po ay malapit. Ito maganda pong text na pang-comfort natin sa mga bagbag ang puso. The Lord is near. Malapit ang Panginoon sa mga bagbag ang puso. At iniligtas niya mga crushed in spirit. No? Yung mga, tingnan ko yung 34 verse 18 sa wikang Tagalog. New King James Version, tingnan niya po, 34 verse 18. Anong sabi dito? Ako'y magpapasalamat sa iyo na sa dakilang kapisanan. Tama ba? 34 verse 18. Okay. Ang Panginoon ay malapit sa kanila na may bagbag na puso at inililigtas ang mga may pagsisising diwa. Ayan. So ang Panginoon pala ay malapit sa mga broken-hearted. Ayan. At inililigtas sa Bisaya, mga Dok. Yes po. Go ahead. Sa Bisaya, Dok. Ito po, Dok. Dool ang Ginoo sa samdan o kasing-kasing o lawason niya ang nakabsan sa tanang paglaom. Hi, thank you very much po, Engineer Romeo. Samdan o kasing-kasing ang broken hearted pala. Po, yung pala yan, no? Bigyan kayo ng 5 points. Gising na gising pa kayo, eh. Okay. Sige po. Anong oras na po ba? Hindi ko makita ang oras dito, eh. Alas 9:46 na po. Sige, magbibigay po tayo ng ilang minutos sa ating reflection, sa ating pag-aaral po ngayong umaga. Para mamimigay din tayo ng mga bonuses sa mga gising pa. Ano po itong The Lord is near to the brokenhearted and saves the crushing spirit. Ang ganda po, napakinggan ko yung, ano ba yun, Cebuan version. This verse provides assurance Yes, that Cebuan God po. is, yes po. God is close to those who are hurting, and offers comfort to the grieving soul. So ang Diyos po ay nagbibigay po ng comfort. Maraming paraan ang ginagamit ng Diyos. Pwedeng gumamit siya, magsugo ng mga chaplain, trained chaplain, o mga ordained chaplain from limbs na darating para magbigay ng message kung mayroong wake service o kaya ay words of encouragement and comfort mula sa Word of God. Ito po yung pumapasok ito yung sa biblical counseling. Yan. Ito na po yung pagbibigay natin ng words of comfort. Since ang ating subject po ay theological foundation, ibig sabihin, ang pundasyon na ating kinukuha po ay galing po sa mga salita ng Panginoon. Ang pagbibigay po natin ng comfort. Kasi kung labas po sa salita ng Diyos ang ibibigay natin comfort, baka false hope ang maibibigay natin. No? Pag galing sa Word of God, sigurado yan. Pag sinabi ng Panginoon na siya malapit sa mga bagbagang puso at mga nagsisising kaluluwa, ay 100% po yan, 101% na pwedeng panghawakan dahil yan po ay galing sa mismo sa kanyang mga salita. Pero kung bibigyan natin ng comfort yung mga tao na nasasaktan, ano sasabihin natin? Bayaan niyo po at pag mailibing yung asawa mo, hahantingin namin yung pumatay sa asawa mo. Iba na po yun. Makukomfort din siguro, pero another crime na naman yun. Kapag ganoon po yung ating ibibigay na pang-aliw sa mga na wala nang mahal sa buhay. O kaya ay halimbawa na nasagasaan yung kanilang anak, sabihin niya,
hanapin namin yan, nakuha yung plate number, hahantingin namin yung ano, huwag kayong mag-alala. Wag na po. Another problem po yung ating i-create, kundi bigay po natin na yung comfort mula sa Panginoon. Tandaan natin mga kapatid na mahalaga po ang bawat salitang lalabas sa ating bibig. Ang pinaka-safe po ay ang mga payo mula sa salita ng Diyos. Yan ang totoong comfort, no, sa mga bereaved family o sa mga nagdaranas po ng mga kalungkutan at pagdadalamhati. Okay? How to use biblical laments and psalms for comfort. May mga advices po dito. Number 1 is read together. Yung Psalms 88 kanina, no? Ang ganda po yun. Psalms 118. Ang ganda po yung basahin. Kung kaya nung magbasa po nung client natin, mas maganda po na sabay tayong magbasa. Kung siya po ay gusto magbasa sa English version o Cebuano version o Tagalog, Ilocano version, sabay po kayo magbasa para makita po yung ganda po ng mga promises ng Panginoon. No? Share this passage with those who are grieving, allowing them to find solace in the words. Makakuha sila ng magandang payo, pakiramdam yung sa salita ng Panginoon, mga kapatid. Okay, ano pa? Number 2 is reflect and discuss. Yan. Kapag nabasa na po yung passage, ay pag-usapan po natin. Mag-reflect tayo. Ano pong natutunan nyo doon sa, siguro pwede siyang makapag-share siguro kung nailibing na yung patay o kaya ay ano ba. Kung medyo naka-cope up na, makakapagsalita na yon. Pero sa panahon po na nasa denial stage pa or nasa talagang matinding grief o bereavement period, ay talagang mas mahalaga na lang po ay nandun tayo, yung presence natin, yung pinakamahalaga doon. So mag-share sila sa akin, makinig lang tayo. And then after a few days siguro, medyo okay na. Okay. After na mailibing siguro, kung ito man ay sa situation na may namatay, ay doon naman kalimitan ang bereavement, di ba? Nasa mga loss of loved ones, o yung namatay sa buhay, yung naghiwalay yung mag-asawa dahil may third party o ano pa man yung dahilan, ay may mga bereavement din po yan. Okay? Reflect and discuss. Encourage reflection on how these passages connect to their own experience of grief. Yan po. Sasabihin natin na hindi lang po kayo nakaranas ng ganyan, kapatid. Katulad nyo rin po, intindihan namin ang inyong mga feeling ngayon. Hindi lang po kayo nakakaranas ng ganyan, pero talagang ito po ay bahagi ng buhay natin sa mundong ito. Okay? Pero palagi nating dadalhin po ang salita ng Panginoon na pinaka-the best na makakatulong po sa pag-cope up ng mga tao in times of bereavement and grieving. No? Number 3 po ay pray using Psalms. Yan. Pwede rin pong manalangin tayo na gamitin po natin yung Book of Psalms. Use Psalms as prayers, expressing both lament and trust in God's presence. Pwede nyo rin pong gamitin na parang prayer yung Psalms 118, pero ang daming text kasi ano. O just select a passage dun sa ano, na related po dun sa case na inyo pong kinakaharap. Or just select yung appropriate na mga passages sa Bible na pwede nating basahin po in time of bereavement. No? Yung sa yung John 11 verse 25, di ba, favorite natin binabasa yan. Sabi ng Panginoon, I am the resurrection and the life. Na? Ako ang buhay at ang pagkabuhay na maguli. Ang sumasampalataya sa aking bagamat mamamatay ay muling mabubuhay siya. Yan. Okay. Doon sa Book of Isaiah, may maganda rin po na favorite kong binabasa kapag chapter 41 verse 10, di ba? Meron doon tayong binabasa sa lagi. Okay, babasahin po natin yan mamaya. Okay? 41 verse 10. Kayo ba po ay nagagamit po itong verse na to? Kahit na, ito po, nagagamit ko sa personal. Malimit sa personal, kapag ako po ay nalulungkot o nalulupaypay, ito pong chapter 41 verse 10. From the book of Isaiah, sabi rito ay, Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee, yea, I will help thee, yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Sa Tagalog version ay ganito ang pagkakasabi, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag ka man lupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka, o aking tutulungan ka, o aking alalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran. So maganda rin po ito. Yes po. Sige po, si Juan. Sino po ito? Okay. 41, ayaw kahadlok kay mag-uban ako kanimo. Ayaw kabalaka kay ako mao ang imong Dios.
lig-onon og tabangan ko ikaw, panalipdan og luwason. Thank you po. Ganun. Yung palang Sa lahi very nga verse, sir, lahi nga verse nga Cebuan, King James Version, lahi ang translation. meron pang ibang Hindi mo translation. may- Okay, Sir Glenn Lumaktod. Ayaw Plus 5 points kay engineer. Sige po. Glenn Lumaktod. Sige po, pakibasa po. dito, ayaw ang Diyos. Palimbunan ikaw, oo, buligan, itubo ko ikaw, doon ka sa akong pagkamatay. Yan. Okay, thank you po. Medyo choppy lang. Medyo choppy lang po, ano. Okay, sige po. Salamat po doon sa, ano, nakakuha po kayo ng 5 points. Thank you. Okay, sige po. Thank you. Ito na po. Right or wrong answers when using scripture for comfort. The key is to create a safe space for the grieving to express their emotions and find solace in the timeless words of the Bible. So yun po, wala pong ano sabi dito. Right or wrong answers when using scripture for comfort. Pero piliin na natin appropriate talaga. Baka naman yung mabasa natin ay out of context. Basta maghanap po tayo kung to make it sure, pwede kayo naman mag-search sa sa Google o kaya sa likod ng mga Biblia nyo, may nakalagay noon yung mga biblical passages in times of different situations o bereavement o loss of the loved ones. Nandiyan po yun. Mag-apply ng trabaho. May mga Bible passages pong naka-alat yan. Applicable sa different situations sa practical Christian life, mga kapatid. Okay, we have remaining 5 minutes. I think sino pong gustong mag-share po, ano pong reflection niyo, natutunan niyo sa ating pag-aaral ngayon? Magbibigay tayo ng at least 1 or 2, 10 points sa gusto mag-share po ng kanilang natutunan ngayong gabi. Sa practical na natutunan niyo po, as takeaway or reflection ngayong gabi sa ating pong lesson. Yung pong hindi pa nakapag-participate, para makaipon din sila ng points. Sino pa pong hindi pa nabigyan ng points ngayong gabi? Kahit at least 2, tiga 1 minute. 2 or 3, tiga 1 minute lang. Sino po? Yung gising pa dyan. Anybody po? Doc, good Yes. evening, Sino po ito? Brother Jerry Faustino. Hi, Brother Jerry Faustino, sir. Sige, go ahead po. Oh. Reflection na po yan. Reflection po. Sige po. Maraming salamat at marami akong natutuhan sa gabing ito regarding sa comforting the grieving. Yes po. Usually as church elder, pag wala ang church pastor or district pastor, natural elder ang tawagin na magbigay ng message, Tama po. lalo na pag wake service. May natutuhan ako sa mga psalms na binigay ninyo. Thank you po. Pwede itong magamit sa pagbibigay ng message. Totoo yun, yung mga grieve family, minsan wala sa isip nila na kaharap kanila. Hindi sila nakikinig sa parang nakikinig sila sa kwento mo pero parang wala pala yan sa isip nila kasi nakatuon yung thinking nila sa grief on that hour. So ang importante lang pala doon, nandyan lang ang presence mo, pakita lang na kasama mo sila. Malaking bagay na pala yun sa buhay nila. Yes po. Pagdating ng panahon na matapos na yung nailibing na, diyan pa sila makapagsabi sa'yo na maraming salamat on that hour, on that day. Well, talagang nasa grief kami. May nagmamahal pala sa amin, may concern pala sa amin. Amen. Yun ang reflection ko, Doc. Amen. Thank Salamat you po. very much, Sir Jerry Faustino. You got 10 points.
Dahil gising na gising pa Thank you, kayo thank you. at this time. Thank you. Okay. Meron pa ba? Kung ganun lang kaiksi, kahit dalawa pa, bago tayo mag-closing prayer. Ako, Doc. Glenn Lumactod po. Sige po, Sir Glenn Lumactod. Para madagdagan ang points ko. Sige po. Katulad ng mama ko, bago lang namatay. So, talagang masakit talaga. Pero ang daming nagbisita sa amin. Halos lahat ng mission, Wow. may tulong pa sa South Asia Pacific Division, sa Union, may tulong sa CPM, at saka doon sa Davao Mission. Kasi bilib talaga ako saludo ako sa Seventh-day Adventist. Kasi ang mama ko, leader Women's Ministry. So, ang dami talagang nagtulong. Yung pera na receive namin, 157 patas. 1,000. Oo. Pero ang gasto din, mga 160. Sakto lang talaga. Di ayos po. So, Hindi nyo na pinoblema, no? nagpasalamat talaga sa Panginoon at sa Yun po. Doc, sa Comforting to the Grave. Yes po, yes po. Thank you very much po. Sige, may additional 10 points kayo dahil sa gising na gising pa kayo ngayong oras na to. Sir Glenn Lumactod. Sige po, meron pang gusto magsalita. Si Doc Richel, nakita ko nag-open ang cam eh. Yes, Doc. Doc Richel. Okay. Ay, sandali po. Nauna kayong nag-open, no? Si Ma'am yes. Susette ba ay gusto rin magsalita? Ma'am Susette? Una lang si Ma'am Rachel, Doc. Ma'am Richel, tapos ikaw na yung last. Okay. Sige po. Ma'am Richel. Doc Richel, sige Yes. po. Go ahead, Yes, Ma'am Doc Richel. Yung gusto ko lang na yung highlight ba sa sharing natin at sa lesson natin ngayon is yung every time that we comfort those people who are grieving, let's introduce Christ, yung word, yung nasa sa Bible, yung especially sa Psalms, Lamentations, kasi whatever we say, sometimes may masasabi tayo sa kanila na parang sa atin na ba yung personal na. Pero mas maganda yung galing talaga sa Word of God. Kasi mas may power. There is power in the Word of God talaga. Amen. So napakaganda talaga na ito yung palagi nating isa-isip na every time that we comfort people, yung Word of God, yung ating babasahin para sa kanila, or yung tulad ng kanina, may mga reflections from the Word of God, kasi yun talaga yung may power, may influence. Thank you, Doc Richel. You got 10 points from your reflection. Okay, last na po, si Chaplain Susette, paborite. Ito, true to life ito eh. Sige po, Ma'am Susette, go ahead. Good evening, Doc. Good evening po sa Good lahat. evening po, good evening. Totoo po, Doc, na pag nandun ka sa grieving, mahirap mag-comfort sa family mo, lalo na kung ikaw mismo nasasaktan. Tulad ng pagkapatay ni Alfred. Then after 3 months yata iyon, kasi September yung namatay si Alfred, pagka December namatay din yung ate niya. Tapos after ng burol niya, na yung bahay niya na ninakawan ba, Doc? Yung ubos lahat ng gamit, lahat mga gamit ng mga anak na, lahat ng gamit sa bahay. Ultimo mga plato, mga kutsara, kinuha, Doc. Yung walang-wala talaga. Yung tatlo lang sila makapatid, Doc, tapos yung nakakabatang kapatid ni Alfred, yung babae. Grabe yung iyak niya, sabi niya, grabe daw na, sabi niya, parang hindi niya daw maano, Doc, yung sabi niya, grabe daw na trials yung dumating sa buhay namin. Sabi niya, parang hindi ko to yung kaya, sabi niya sa akin, parang hindi ko to kaya. Sabi niya, tulong yung mga gamit ni
ni ate niya daw yung inaasahan niya na makatulong sa mga kapatid ng ate niya na nandun sa kanya napunta kasi nga wala din yung yung papa nila nag-support sa kanila. Namatay yung kapatid niya, tapos ninakawan yung bahay nila, ninakaw yung lahat ng mga gamit, yung mga aircon, yung TV, yung ref, yung mga gas range, lahat kinuha. Wala kaming wala kaming nakuha kasi nga parang hindi lang yata isa yung nanakaw, parang dinalan talaga ng malaking truck para makuha yung mga gamit. Yung nilibing namin siya nung Friday, tapos pagka Saturday nagpahinga kami kasi nga parang napagod kami din yung hindi natutulog. Tapos Sunday morning maaga pa kami tinawagan na yun, niransak ng bahay, kinuha lahat ng mga gamit. Tapos sabi niya, parang hindi niya daw, sabi ng kapatid niya, parang hindi niya daw kaya. Parang ang sakit-sakit daw, tapos nasasaktan pa daw kami, tapos inunan pa, ninakawan pa kami ng mga gamit lahat. Tapos sabi ko sa kanya, nahirapan din ako mag-comfort sa kanya, Dok, kasi ako mismo nasasaktan na naiiyak. Sabi ko hanggang ilang yata, Dok, more than a month na hindi sila nagsisimba. Ako na lang yata nagsisimba, Dok, kahit na nasasaktan ako na lang nagsisimba. Pero sabi ko sa kanya, sabi ko, always mo isipin na ang buhay ni Job. Ano ba yung ginawa ng Panginoon sa buhay ni Job? Diba kinuha lahat ng mga anak niya, namatay nung kaarawan ng panganay niya na anak. Tapos hindi lang yun, lahat ng mga ari-arian niya na nasunog yung niya, yung farm niya, yung mga hayop niya, namatay lahat. Nakuha lahat. Tapos hindi lang yun, nagkasakit pa si Job, diba? Inuod ba nga yung katawan niya? Pero ano yung sabi ni Job? Sabi niya, ano daw Hubad siya? akong lumabas sa bahay na aking ina. Lumabas sa Bahay bata na aking ina. ng pagkabata sa kanya, hubad din siya na bumalik sa Panginoon. Sabi ko, di ba, hindi siya nagkasala kahit na ganun ka. Matindi pa yung sakit ng naranasan niya kaysa sa atin. Sabi ko, kahit na itong nangyari sa atin, sabi ko, marami pa rin dapat ipagpasalamat sa Panginoon, di ba? Sa pagising natin every morning, malaking blessing na yun para sa atin. Kaya sabi ko, lilipas din to, makakaya din natin to. Isipin mo lang, wag kang kakapit pa rin tayo sa Panginoon kasi kung sa tulong ng Panginoon, kakayanin natin ito. Kaya, ayun, nung dinala ko pa nga sila sa prayer, sabi ko, pag-pray nyo si Favorite Family kasi hindi na sila nagsimba. But that is good, Doc Arnel, kasi after noon, nagbalik na po sila ng praise the Lord. Amen. Medyo yan yung situation talaga na napakahirap kung paano sasabihin natin pagka tayo pa magbibigay ng ng words of comfort sa ganyang mga pamilya na nandun pa yung kanilang nagluluksa sila dahil sa namatay. Tapos may mga tao pang mag-take advantage. Ito yung reality po ng buhay natin talaga. We are living in an enchanted kingdom, enchanted world. Hindi kang kaaway na talaga nag-take advantage, no? So, pero sabi nga kahit tayo dumaranas po ng ganito mga pagsubok at kahirapan ay hindi po ito mananatili. At may Panginoon din nakakaalam ng lahat at siya ang great judge po. Okay? Kung may pananampalataya, yung mga nawala, ibabalik ng Panginoon yan, sobra pa. Okay? Since we have no time mga kapatid, hindi ko makita ang oras. Pero sino po mag-volunteer? Thank you Ma'am Jose Favorite. Sa lahat po nang nag-share sa atin ngayong gabi. So, paki-screenshot niyo po ang nalabi, itong 22 na nandito ang participants. Bibigyan po natin ng bonus na 10 points dahil kayo po ay matyaga na naghintay tapos ang ating klase. At may request ko din po na mag-closing prayer. Pwede ba si Doc Richel? Doc, pwede ba kayo mag-closing prayer?
Doc Richel. Yes, Doc. Sige po. Okay, let us pray. Heavenly Father, Lord Jesus, Holy Spirit, we thank you for the night, for all the lessons that we have shared and we have learned. We thank you, Lord, for this wisdom and for additional knowledge to be able to apply in our ministry, in our chaplaincy. We hope, Lord, that you will be with us, with our respective families, that will be able to sleep sound and safe tonight, and we'll wake up for tomorrow for another day to do our task as individuals and as ministers. We thank you for the blessings that you've given us, and this we ask and pray in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, sino po nag-screenshot ng ating attendees? Amen. Pakisend na rin po sa akin po Thank para you. may record ko po yung 22 na nag-stay na ngayong gabi. Para may nakita akong dalawang chat pa dito. Wait lang po bago tayo mag-close. May message po yata rito. Wala na yata. Meron po bang nag-direct message? Wala na. Okay, sige po. Okay. Okay.